sir. Pope Leo is calling for a ceasefire in the middle. Pope Leo is calling for a ceasefire in the Middle East and to reopen dialogue. What do you say to the Pope, sir? Look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy. They don't have an Air Force. They don't have any equipment they don't have any spotters. They don't have anti-aircraft. They don't have radar. And their leaders have all been killed at every level. We're not looking to do this. For 2 weeks, the people of the Middle East have been suffering the horrific violence of war. Thousands of innocent people have been killed and many others forced to abandon their homes. I renew my prayerful closeness to all those who have lost their loved ones in the attacks that have struck schools, hospitals and residential areas. The situation in Lebanon is a cause of great concern. I hope for paths of dialogue that can support the country's authorities in implementing long-lasting solutions to the serious crisis underway, for the common good of all the Lebanese people, in the name of Christians of the Middle East, and of all women and men of goodwill. I address those responsible for this conflict. Let there be a ceasefire. Let the paths of dialogue be reopened. Kakers, isa po ito sa mga iniiwasan po natin at sana po hindi lumala. Nagbabanggaan nga po ang politika at ang pananampalataya. Matapos po tanggihan ng Vatican ang inisyatiba ni Donald Trump na Board of Peace habang umiinit pong digmaan sa Middle East. Habang ipinagtatanggol po ni Trump ang military actions ng United States laban po sa Iran, mariing tumugon po si Pope Leo na war is not sacred, only peace is sacred. Ano nga bang ibig sabihin ng pagtanggi ng Vatican? Sa kasalukuyan nga po umiinit ang tensyon sa pagitan po ng United States at Iran. Ang resulta po nito, isang conflict na may global implications. Si Donald Trump nga po ay malinaw po sa kanyang posisyon. National security comes first. Ayon po sa kanya, hindi dapat makialam ang religious leaders. Ang military decisions ay responsibility ng gobyerno daw. Now, sinasabi niya na hindi papayagan ang simbahan na maghimasok sa national security decisions. Ito po ay nagpapakita ng separation of church and state, priority sa military strategy. Now, nagkaroon nga po ng panalangin sa Oval Office kasama po ang evangelical leaders. Para kay Trump, ito ay legitimate, ito ay necessary. Pinagsama niya ang faith at military action. Now, nag-imbita siya sa Vatican na sumali sa isang global council, ang Board of Peace. Ang layunin daw nito ay pagresolba ng conflicts, pagpapakita ng leadership. Ngunit ang Vatican nga po ay tumanggi dito. Sa ilalim nga po ni Pope Leo, malinaw po ang kanyang mensahe. Noong March 13 po 2026, sinabi nga po ng ating mahal na Santo Papa, ang mga leader na nagsisimula ng digmaan ay dapat mag-confess at tanungin po ang sarili. Sumusunod ba sila sa ating Panginoong Jesucristo? Ang pinakamalakas po na pahayag ng ating Santo Papa, war is not sacred. Only peace is sacred. Ito po talaga ay direktang pagtanggi sa anumang justification ng digmaan gamit ang relihiyon. Now, ayon naman po sa kay Cardinal Pietro Parolin, mas pinipili po ng Vatican ang United Nations, multilateral diplomacy, hindi po exclusive political boards. Now, ano ba talaga ang nangyayari sa likod po ng mga pahayag ni Donald Trump at ng ating mahal na Santo Papa? Hindi po ito simpleng disagreement. Hindi po ito personal na bangayan. Ito po ay isang fundamental clash ng dalawang magkaibang pananaw po kung paano patakbuhin ang mundo. Si Donald Trump nga po ay kumakatawan sa state power, military capability, political authority. Sa kanyang pananaw, ang responsibilidad ng leader ay protektahan po ang bansa, kahit nangangahulugan ito ng paggamit ng lakas. Sa kabilang banda nga po, si Pope Leo ay kumakatawan po sa moral authority, spiritual leadership, konsensya ng mundo. Sa kanya pong pananaw, hindi po lahat ng legal ay moral. Ang digmaan po ay dapat laging huling opsyon. Now, ito pong mas malalim na punto. Ang tanong po dito ay hindi lang sino ang tama, kundi saan dapat manggaling ang desisyon? Sa lakas ba o sa konsensya? Ang approach nga po ni Donald Trump ay nag-aangkla ng realpolitik. Ano po ito? Isa po itong paraan ng pamumuno kung saan ang priority ay resulta, hindi prinsipyo. Kung kinakailangan ng digmaan para sa seguridad, gagawin niya ito. Sa kabilang banda naman po ang Vatican, sa ilalim po ng ating mahal na Santo Papa, ay sumusunod po sa spiritual ethics. Ibig sabihin po, ang aksyon ay dapat nakaayon po sa moral law. Kahit mahirap, dapat piliin ang tama. Now, sa realpolitik po, ends justify means. Sa spiritual ethics naman, the means must be righteous, not just the end. Hindi lang po ito debate. Ito po ay laban ng impluensya.
Well, ang United States ay may military bases sa buong mundo, may economic power at political alliances. Kaya nga nitong baguhin ang direksyon ng mga bansa. Ngunit ang Vatican naman po ay may higit sa 1 bilyong mananampalataya. Mayroong moral credibility and of course, spiritual authority. Itinatanim po nito sa isip at puso ng tao ang nararapat pa rin na gawin. Now, ang mundo po ngayon ay hinuhubog ng dalawang pwersa. Ito nga pong mas malalim na hindi po agad nakikita. Sino ang may moral na karapatang manguna? Si Trump na sinasabi niyang we protect o ang ating mahal na Santo Papa na sinasabi na we guide? Kung mawalan po ng moral support ang isang digmaan, kahit malakas po ang militar, maaaring mawalan po ito ng legitimacy sa mata ng mundo. Kung lalala pong tensyon, maaari pong mahati ang global community sa dalawang kampo, ang pro-war at pro-peace. Ang resulta po nito ay pagkakawatak-watak ng alliances, pag-init po ng debate sa media at paglala po ng ideological conflict. Ito po ang pinakasensitibong epekto. Ang mga Kristiyano ay maaari pong magtanong, susundin ba ang gobyerno o susundin ang simbahan? Ang posibleng resulta po nito, naku po, magkakaroon ng division sa loob ng simbahan. Ang mga pro-war at ang mga pro-faith. Magkakaroon din po ng pagkawala ng direksyon dahil sa hindi na nila pagsunod sa authority, ngunit pinipili kung anong makamundo. At ang iniwasan natin, ang tinatawag na spiritual crisis. Kapag walang moral check ang digmaan, mas madali pong mag-escalate, mas magiging agresibo ang aksyon, mas magiging kaunti ang restraint, mas kaunting restraint at mas maraming casualties. Kapag ginagamit po ang relihiyon para po i-justify ang digmaan, naku po, mas magiging mapanganib po ang conflict. Dahil nagiging holy cause ito sa mata ng iba, mas mahirap itong pigilan. No, sa kabila nga po ng tensyon na ito, ang paninindigan po ng ating Santo Papa ay nagbibigay po ng malinaw na moral direction. Mas maraming tao ang nagiging aware. Hindi lang strategy ang mahalaga, kundi moral consequences. Ang conflict po na ito ay maaaring magbukas po ng mas malalim na pag-uusap sa pagitan po ng politika, ng relihiyon at ang global leaders. Sa pagkakataong ito, mapipilitan po ang mga leader na tanungin ang kanilang sarili, tama ba ang ginagawa namin? Now, posible nga bang magkaroon ng mas malaking crisis? Hindi pa po ito direktang conflict, pero maaring mas lumalalim ang divide. Sa geopolitics, ang ideology ay kasing lakas po ng armas. Maaring mag-influence po ng decision, maaring mag-trigger po ng action. Now, hindi po ito bigla ang sasabog. Ito po ay unti-unting lumalalim. Kapag masyadong nahati po ang mundo, mas nagiging unstable po ang global system. Now, ka-curious, sa gitna nga po ng lahat ng ito, ano nga bang sinasabi ng Biblia? Well, in Matthew chapter 5 verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa. Ang kapayapaan pa rin po ang tunay na kalooban ng Diyos. Hindi po digmaan, hindi po karahasan, kundi kapayapaan. Ang tawag po sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko po ay maging tagapagdala ng kapayapaan. Hindi po tayo tinawag para magpalala po ng tensyon, kundi magdala po ng liwanag. Now, sa panahon nga po ng kaguluhan, nasusubok po kung sino ang ating sinusunod, kapangyarihan o katotohanan. Panalangin po natin ang mga leader, ang mga desisyon at ang mundo na piliin pa rin ang kapayapaan kaysa sa digmaan. Ka-curious, kung naniniwala ka na ang kapayapaan po ay mas makapangyarihan kaysa sa digmaan, i-like niyo po ang video na ito, i-share at i-subscribe, at i-comment niyo po. Peace be with us. Naway pakinggan po ng mundo ang ating panalangin na kapayapaan. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.